Okay, so hello guys, naputuloy ako. So let's continue. Dito tayo sa amortization table natin. Meron tayong date, collection, interest, income, and amortization. Let's say for example, at a discount tayo. Yung face amount is 100,000, yung present value is 90,000. So meron kang discount na 10,000. Yung carrying amount mo dito, nasa 90,000. Let's say for example, let's assume yung stated interest rate, stated rate is 10%. So meron kang collection dito na 10,000. Pa ngayon, 100,000 times 10%. Okay, and yung interest or yung effective interest rate natin is nasa 12%. Yung 12%, i-multiply mo yan sa carrying amount. That's 90,000 times 12, 10,800. Mapapansin mo, ito yung interest receivable mo, 10,000, pero yung interest income mo talaga 10,800. 10,000, mayroong difference na 800, dadagdagan yung interest income mo na 800. Bakit? Kasi nga, yung discount is an addition to interest income. Ibig sabihin, mas mataas yung interest income mo kumpara doon sa supposed to be na ma-receive mong interest. So, yun. And vice versa naman kapag naka-premium. Okay? Sige. So, yan lang muna tayo. Next natin yung loans receivable. Yung loans receivable naman, same concept na yan sa loans receivable. So, huwag ka nang problema to. Ang mahirap lang sa loans receivables, usually sa effective interest rate, kailangan mong i-trial and error approach. Pero huwag kang mag-alala. Kasi kapag trial and error approach, yung receivables sa'yo, gagawin mo lang, hindi ka na magsusulat ng mahabang trial and error. Kasi gagawin mo lang, i-try mo na isolve doon sa mga choices na percentage. So, yun lang nga. So, that's for our basic concepts of receivables. Now, let's move on. Let's say, for example, let's illustrate. Si Mr. D, tama, si Mr. D, bumili, purchases, an inventory kay Mr. P. Okay. Ayan na. Si Mr. D bumili kay Mr. P. Ngayon, si Mr. D or si Mr. P mayroong receivable kay Mr. D. Kuha mo yun, mayroong receivable. Si Mr. P ngayon magbibigay ng inventory. Okay, yes mo yan, diba? Gaya yan, diba? Anong entry mo dyan? Debit ka ng receivable, credit ka ng sales. Ngayon, let's say for example, itong receivable na yan, makokolekta mo within 12 months. And eventually, si Mr. P biglang nagipit. Merong kailangang bilhin. For example, si Mr. P kailangang magbayad ng utang at the amount of 50,000. Wala siyang cash, kulang yung cash. Ang yung cash niyan dito na sa receivable. Let's say for example yung receivable mo 100,000. So anong gagawin ni Mr. P? Haantayin niya ba na kolektahin na yung 100,000 at 12 months pa? Tapos kailangan niyang bayaran agad-agad within this day yung 50,000 pesos. Hindi na. So ngayon papasok dyan si Mr. P. Ang gagawin, ibibenta yung receivable sa other parties. Kaya itong receivables na yan na binenta, bibayaran yan through cash. So si Mr. P makaka-receive ng cash, then si Mr. P yun yung pambabayad dito sa utang ng 3,000. Ano, nakuha mo yung illustration ha? Binenta na yung receivables. Ngayon, yung receivables na yan, tatawagin natin yan as, natin ulit ngayon, receivable financing. Okay. Sa receivable financing, pwedeng dalawa yan. So, ang concept lang ng receivable financing, instead na ma-receive mo yung cash kay Mr. D, ang gagawin, ibibigay mo, ipapasit mo, parang ganun, pasit ng receivables, tapos makakolekta mo eventually yung cash. So, pwedeng naka-secured borrowing and pwedeng sale of
receivable. Pwedeng naka-secured borrowing lang, pwedeng binenta mo na mismo yung receivable. And si secured borrowing, dalawa yan, pwedeng naka-pledge and pwedeng naka-assignment. Yung sale of receivable, dalawa yan, pwedeng binenta mo sa isang factor o tatawagin natin yan as factoring. Then dito, pwedeng discount. Okay? So yan. So isa-isahin natin. Pasok muna tayo sa pledge. Okay. Pasok muna tayo sa pledge. Ay, what the heck. Sige. Sa pledge natin, si pledge, tinatawag din yan na hypothetication. Okay. Isang part yan ng secure borrowing. Si pledge, ang ginagawa dyan, tatandaan mo lang kapag pledge tayo, it does not qualify as transfer of financial security. Or it does not qualify as a transfer of, in this case, receivable. Yan ang kwento ni pledge. For example, meron kang utang na 50,000 dito. Meron kang receivables na 100,000. So, ang gagawin mo, hawakan mo yung receivable ko na 100,000 para meron kang panghawakan dun sa utang mo sa akin na 50,000. Ganon yun. Pledge. Okay, sangla, kumbaga, isinangla mo. Next natin si assignment. Si assignment dito, kailangan mong tandaan na dito magkakaroon ka lang ng reclassification. Dito kasi sa pledge, no entry tayo. No entry pero kailangan mong i-disclose na meron kang pledge na receivables. Dito naman, reclassifications lang tayo. Bakit? Kasi si assignment, parang pledge din yan, pero a formal form. Okay, so formal type of pledge. Medyo formal na to. So, meron ng papeles na pinirmahan. Okay? Wherein, formal type of pledge, wherein the receivable is used as a collateral. Okay, so ganyan yan. Classification, assignment, dito kailangan mo mag-reclassify. Paano reclassify, sir? Okay, kailangan mo lang ilipat yung assignment or yung receivables sa assigned receivable. So, anong entry? Ito. Diba meron kang dito, anong entry mo dito? Debit ka ng cash, credit, or debit ka ng receivable, credit ka ng sales. Tama. Of 100,000. So, sabihin na natin, inassign mo yan dito sa utang mo na 50,000. So, anong gagawin mo? Yung AR natin na yan, since iisang AR mo yan from customer D, kay Mr. D, i-reclassify mo yan as debit AR assigned credit AR 100,000. So eventually parehas lang yan na AR pero magkaiba ng account na ginamit, and presented lang din yan as one time item. Okay, dito kailangan mo lang i-present yung equity of the assigned receivables. Paano equity, sir? So, ganito muna tayo. Si assignment, dalawa yan. Pwedeng in notification or non-notification. Yan, ibig sabihin ng notification and non-notification. Kapag non-notification, si Mr. D, alam niya
na si Mr. P isinangla yung receivable ni Mr. D niya kay Mr. B. So, alam niya, kapag notification basis, etong transaction na ito, si Mr. P binigay or inassign yung receivable sa utang na 50,000, si Mr. D alam niya. Kapag non-notification basis, si Mr. D hindi niya alam. So, ano pa yung kailangan mong tandaan? Kapag notification basis, si Mr. D magbabayad dito directly. Kapag non-notification basis, si Mr. D magbabayad pa rin kay Mr. P. Tapos si Mr. P ibibigay yung bayad dito sa 50,000. Sana na-gets mo yun. Ganun yun ha. Notification and non-notification basis. Pero regardless kung notification and non-notification basis, itong assignment na to or itong AR na to, kailangan mong i-disclose the equity in the assigned receivable. Sir, ano na naman yan? I-disclose ko naman yung equity in the assigned receivable. Huwag kang mataranta. Kalma ka lang. Madali lang yan. Tandaan mo lang. Asset is equal to liability plus equity. Tama? Paano mo hanapin yung equity? Tara, subukan natin i-transpose. Asset minus liability is equal to equity. Same lang yan. Tama? Ano yung asset natin? Asset natin yung receivable. Magkano yung receivable? 100,000. Liabilities, magkano? 50,000. Magkano yung liabilities? 50,000. Equity, magkano? Siyempre yung kailangan equal yung asset sa liabilities. So, less mo to, equity is 50,000. So, ang kailangan mong gawin, ito daw na 50,000. I-disclose mo yung equity doon sa receivables. Parang equity, sir, yung natitirang receivables na makokolekta ni Mr. P after babayaran yung 50,000 na utang ni Mr. P. Okay? Kasi sa pang illustration, yung 100,000 na to, itong 100,000 na to, di ba dalawa yan? 50,000 na yan, inassign na, so punta na yan sa debt. Sobra pa ng 50,000. So, yung 50,000 saan na pupunta? Dito ba sa 50,000? Income na ba yan nitong pinagutangan natin? Hindi. Kanina ito mapupunta kay Mr. P pa rin. So, ito yung equity na i-discuss or i-disclose mo separately kapag assignment. Okay? Kuha yun. Sana nakuha yun? Sige. Malapit na tayo matapos. Tiis lang. Next concept tayo. Doon tayo sa mga sale of receivable. Diba dalawa? Factoring. So, panantahan muna natin si factoring of receivable. Si factoring of receivable, dalawa yan. Pwedeng with recourse and without recourse. Kapag sinabi mong factoring of receivables with recourse dito, the transferor, or for the illustration, si Mr. P guarantees the uncollectability of the accounts receivable. Si without recourse, syempre, opposite of with recourse. Ilagyan natin ulit ng illustration. Ano ba yung kaninang illustration natin? Si Mr. P, binenta yung receivables kay third party. Syempre, ito, magbibigay ng cash. Tapos itong cash na to, ibabayad dun sa 50,000 na utang. Tama? Ngayon, dito sa factoring, let's say for example, yung receivables mo, 100,000. Tama? Possible, hindi mo makolekta lahat yan. Kapag with recourse, for example, hindi mo nakolekta or meron kang uncollectible na 10,000. Kapag with recourse, itong 10,000 na uncollectible na to, babayaran ni Mr. P. So, ito, shouldered by Mr. P. Si Mr. P, siya kakargoin yung 10,000 tapos ibibigay yan dito.
Okay? Kapag without recourse, itong 10,000 na to, shouldered na yan nito as a loss. Loss na niya yan. Kuha mo. Losses. Sobra tayo ng S. Loss na lang. Para hindi na ako makikirap mag-isip. Kuha mo yun. Sige. So, yan lang yan. Si factoring. It's either with recourse and without recourse. Kapag usapang factoring, natandaan mo, meron ka ding factors holdback. Ano yung factors holdback? For example, binenta mo. For example, yung 100,000 na receivables, binenta mo sa third party. Etong si cash, itong si receivable, babayaran ka din ng 100,000. Yung factors holdback, hindi mo marireceive lahat yung 100,000. But rather, yung marireceive mo lang is nasa 80,000. Yung 20,000, yan yung receivable mo from factor. Receivable mo pa lang yan. Makukolekta mo yan, yes, kapag naging okay or naging smooth yung operations. Pero kung hindi, wala na. Okay, receivable from factor. Parang ano lang yan, deposit. Pag bumibili ka ng Coke, merong deposit na 5 pesos. Yung 5 pesos receivable mo yun doon sa pinagbilhan mo ng Coke. Kapag binalik mo yung bote, marireceive mo yung 5 pesos. Dito, pag na-receive ng buo yung 100,000, marireceive mo yung 20,000. Yan, parang deposit lang si factors holdback. Okay. Okay. Ngayon dito pala, nakalimutan ko, si with recourse. Kapag with recourse, kailangan mo mag-recognize ng liability account. Yung liability account, pangalan nun, or yung account title nun is recourse obligation. Okay? Okay. So, yan lang naman muna for factoring. Huwag na nating pahirapan yung nasa isip mo. Actually, meron pa yan eh. Meron pang casual tapos regular, pero the same lang naman yun. Yung casual lang, lahat ng expenses mo i-recognize mo as losses, pero yung regular i-recognize mo as such expense talaga. Pero huwag natin pahirapan yung sarili natin. Okay, hanggang doon lang muna tayo. Meron kang with recourse and without recourse. Last concept tayo for receivables. Usapang discounting. Kapag discounting, ito, binenta mo din yung receivables mo. Same concept dito, binenta mo. Pero itong tao na to, ano yan? Binenta mo saan? Sa bangko. Okay, sa bank mo na yan binenta. And same din yan, with recourse and without recourse. Pag with recourse, si Mr. P guarantees the uncollectability of AR, and si without recourse, hindi ginagaranti. So, shoulder ni bank kapag in case na hindi ma-receive lahat yung 100,000. Okay. Meron pang yung with recourse, pwedeng secured borrowing and conditional sale, pero huwag mo nang komplikaduhin. Hindi na natin pakukomplikaduhin. Ito, mag-focus tayo sa basic concepts. So, discounting, para ma-solve mo yung discounting, usually kapag usapang discounting, ang gagawin mo dyan, hahanapin mo yung net proceeds. Usually, yan yun, hanapin mo yung net proceeds. Yung net proceeds yan yung cash na marireceive mo or marireceive. Ito, yung cash na marireceive from bank. Kanina 100,000 pero hindi yan. Paano mo isi-solve yan? Yung maturity value is equal to the principal plus the interest in full term. And then discount. Yung discount is equal to the maturity value, which is ito, times the discount rate times the discount period. Wherein yung discount period, yan yung remaining term of the receivable. Okay? Yung net proceeds ngayon, masasolve mo siya
as maturity value less discount is equal to net profits. So yan lang muna tayo for receivable concepts. Next meeting, let's solve yung problems natin. At least, I think that's problem 1 and problem 2. But for now, i-absorb mo muna yung concepts. Aralin mo, balikan mo. Pag hindi mo medyo naintindihan, balikan mo yung discussion. Pwede mo naman itong i-replay unlimited hanggat hindi nag-expire, hanggat di ako nauubusan ng storage sa Google Drive ko. Okay? So for now, this is it. I hope you're safe. Ulitin ko, pag may hindi ka naintindihan, may gusto kang tanong, you can always private message me. Huwag kang maiiyak. Meron akong nakikita, usually, minsan, estudyante, mag-message, tapos pag hindi ko na-replyan agad, i-delete, mag-a-answer ng message. Huwag ganon. Hindi ko lang nabasa kasi na ginagawa ko. Pero huwag kang mag-alala, sasagutin ko at sasagutin yung mga messages mo. Hindi naman ako snapper, grabe naman kayo. Basher kayo, ha? Grabe kayo mag-isip, mga judgmental kayo. Sige. So for now, let's leave it like this. Have a good day, keep safe, and I hope to see you soon. Ciao.